Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng kansi. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Gagamit tayo dito ng beef shank. Ito rin yung tinatawag natin minsan na bulalo. Tanglad or lemongrass. Kamatis or tomato. Sili, siling luntian at siling pula ang gagamitin natin dito. Gagamit din tayo dito ng bawang, ng sibuyas, annatto oil o atsuete oil, sinigang sa sampalok mix, unripe jackfruit, ito yung hilaw na langka, at beef cube. Gagamit din tayo dito ng water at ng fish sauce o patis. Umpisa na natin. Ilalagay lang natin yung annatto oil sa isang soup pot o isang pressure cooker. Ang gamit natin dito ay pressure cooker. Papainitin lang natin ito at pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung bawang. Siguraduhin lang natin na na-spread natin evenly itong annatto oil dito nang sa ganon ay hindi dumikit yung bawang. At ito na yung bawang. Ang ginawa natin sa bawang ay crunch lang natin ito. Ibig sabihin, dinurog lang natin. Lulutuin lang natin itong bawang hanggang sa mag-light brown ito. Kapag niluto sa annatto oil, hindi gaanong halata yung kulay ng bawang kaya tingnan lang natin mabuti. Sa puntong ito, light brown na yung bawang. Ibig sabihin, pwede na tayong pumunta dun sa next step, which is ilalagay na natin dito yung beef shank. Ito na yung beef shank. Ito yung parte na ginagamit natin karaniwan sa pagluto ng bulalo. Kaya minsan ang tawag natin sa parteng ito ay bulalo. Lulutuin lang natin sandali yung isang side na to at pagkatapos, babaliktadin din natin para yung kabilang side naman, yung maluto natin. Lutuin lang natin ito sandali. Pagkatapos, lagyan na natin ng tubig. Ito na yung tubig. Papabayaan lang natin itong kumulo at pagkatapos ilalagay na natin yung iba pang mga ingredients. Kapag kumulo na, ilalagay na natin dito yung sibuyas. Sibuyas na dilaw ang gamit ko dito sa recipe na to. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na puti. Ilalagay na din natin dito yung kamatis. Pati na rin yung beef cube. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Ngayon, ilalagay na natin dito yung lemongrass o yung dahon ng tanglad. Binuhulang natin itong tanglad nang sa ganun madali natin ilagay sa lutuan. Papabayaan lang natin itong kumulo. At kapag kumulo na nakagaya nito, ibig sabihin, pwede na nating palambutin yung baka. Since ang gamit natin dito ay pressure cooker, tatakpan ko muna ito at ipipressure cook lang natin hanggang sa lumambot na yung baka. Pagkatapos nating ma-pressure cook, papakuluan natin ulit itong ating sabaw. At pagkatapos ay tatanggalin lang natin yung dahon ng tanglad. Sa puntong ito, malasa na yung sabaw, na-extract na yung lasa ng tanglad dahil sa pagpapakulo natin. Tanggalin lang natin itong dalawang buhol ng tanglad na nilagay dito. At pagkatapos, ihalo na natin yung iba pang mga ingredients na kailangan. Sa puntong ito, ilalagay ko na yung unripe jackfruit o yung hilaw na langka.
Pwede kayong gumamit dito ng delata na hilaw na langka, pwede ring sariwa. Ihalo na din natin dito yung siling haba, ito yung luntian o yung green. Pati na rin yung siling pula. Lulutuin lang natin ito ng ilang minuto. At ilalagay na natin dito yung sinigang sa sampalok mix. Ito yung magpapaasim nitong ating sabaw. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay titimplahan lang natin ito ng patis. Nasa sa inyo na kung gaano karami yung patis na gagamitin. Once malagay na natin yung patis, lulutuin lang natin ito ng ilang minuto pa. Pagkatapos, iserve na natin. Para sa exact measurements ng mga ingredients na ginamit natin para sa recipe na to, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating kansi